Si Ginoong Robert F. Kennedy Jr., kilala bilang RFK Jr., ay muling nagpahayag ng suporta para kay Bitcoin na tinawag niya bilang currency of freedom. Ayon po sa kanya, si Bitcoin ay hindi lamang isang digital na asset, kundi isang kasangkapan na maaaring magbigay ng proteksyon laban sa inflation at tulong sa mga karaniwang mamamayan. Kasabay nito, suportado rin niya ang nominasyon ni Ginoong Howard Lutnick, isang tagapagtaguyod ng crypto, bilang Treasury Secretary ng administrasyon ni Donald Trump. Ngayon ay ano ang ibig sabihin nito para sa mundo ng crypto at paano ito makakaapekto para sa atin bilang mga traders or investors. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang ibig sabihin ng currency of freedom? Ang pagtawag po ni Ginoong RFK Jr. Kay Bitcoin bilang currency of freedom ay nakaugat sa mga katangian nito bilang decentralized at hindi po kontrolado ng anumang gobyerno o institution. Dahil dito, si Bitcoin ay nagbibigay po ng kalayaan sa mga tao na gamitin ang kanilang pera ng walang takot sa inflation o pagbaba ng halaga ng fiat currency tulad ng dollar. Para po kay Ginoong RFK Jr., si Bitcoin ay isang hedge o protection laban sa mga economic na problema tulad po ng lumalaking utang ng gobyerno ng US at pagbaba ng pandaigdigang halaga ng dollar bilang reserve currency. Ayan. Ngayon ay ano po ang papel ni Ginoong Howard Lutnick sa crypto? Ayan. Si Ginoong Howard Lutnick na suportado po ni na Ginoong RFK Jr. at Elon Musk ay isa sa mga malalaking pangalan sa crypto community. Siya rin ay isang founding member ng Dogecoin or si Doge, isang sikat na cryptocurrency or meme coin. Kung siya ang mapipili bilang Treasury Secretary ni Pangulong Donald Trump, posibleng magkaroon po ng mga pro-crypto policies na magpapalakas hindi lamang kay Bitcoin kundi pati na rin sa iba pang cryptocurrencies tulad ni Dogecoin. Ang suporta po ni Ginoong Lutnick para sa crypto ay maaring magdala ng mas malawak na pagtanggap ng digital assets sa US. Kasabay nito, may mga analyst na nagsasabing posibleng tumaas ang presyo ni Doge at Bitcoin dahil sa mga pro-crypto policies na ito. Yan. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang Bitcoin Reserve? Bukod po sa nominasyon ni Ginoong Lutnick, suportado rin ni Ginoong RFK Jr. ang ideya ng paglikha ng strategic Bitcoin Reserve para sa US. Katulad ng ginawa ng ibang bansa. Tulad po ng panukala ni Ginoong Sławomir Mentzen sa Poland. Yan, na-content po natin yan kanina. Naniniwala po si Ginoong RFK Jr. na ang pagkakaroon ng Bitcoin Reserve ay makakatulong po sa pagbabawas ng lumalaking utang ng gobyerno ng US. Ayon sa kanya, si Bitcoin ay maaring maging katulad ng ginto bilang isang reserve asset na may matatag na halaga. Sa ganitong paraan, magagamit ito bilang panangga laban po sa pabago-bagong ekonomiya. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito? Posibleng epekto ng pro-crypto policies. Ayan. Ano ang posibleng maging epekto ng mga pro-crypto policies na ito? Kung maisasakatuparan po ang mga plano ni na Ginoong RFK Jr. at Ginoong Lutnick, maaring magkaroon po ng mga
epekto. Ayan, magkakaroon po ng mga posibleng ilang epekto rito at meron po siyang binanggit yan na tatlo na posibleng maging epekto nito. Ayan, at unang-una ay yan po yung pagtanggap ng crypto bilang mainstream. Ang mas maraming bansa at leader na sumusuporta po sa crypto ay maaring magdulot ng mas malawak na pagtanggap kay Bitcoin at maging sa iba pang mga cryptocurrencies bilang lehitimong uri ng pera. Yan. Sunod rito ay ang posibleng bullish rally. Ayon sa mga analyst, ang ganitong mga balita ay nagdadala po ng optimism sa market. Kaya't posibleng magkaroon ng malaking pag-akyat sa presyo ni Bitcoin at saka Dogecoin. Si Doge ay nakitaan na ng 160% na pagtaas sa loob ng 2 linggo matapos po ang mga balitang ito. At ang maliban pa rito ay ang crypto-friendly regulations. Ang mga pro-crypto na leader ay maaring magpatupad po ng mga regulasyon na mas madali para sa mga tao na mag-invest sa cryptocurrencies kung saan ay magpapalago sa adoption nito sa mainstream. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors. Ayan. Ang ganitong balita ay meron po itong malaking epekto. Ayan. Unang-una ay mas mabilis na pagtaas ng halaga ng investment. Kung tumaas po ang presyo ni Bitcoin at Dogecoin dahil sa suporta ng mga leader tulad ni Ginoong RFK Jr. at Ginoong Elon Musk, ang mga Pilipinong investors na maagang pumasok sa market ay maaring makaranas po ng malaking kita. Ayan, ang pangalawa ay ang pagsusulong po ng crypto awareness. Dahil sa mga ganitong balita, mas marami pong tao ang maaring maging interesado sa crypto na magpapalakas ng demand nito kahit sa local na market. At ang pangatlo ay posibleng risk ng volatility. Kaya gayon pa man, mahalaga ring maging maingat dahil ang ganitong mga rally ay kadalasang sinusundan ng volatility. Kaya ang tamang kaalaman at risk management ay napakahalaga. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagsuporta po ni Ginoong RFK Jr. at ng iba pang mga global leaders kay Bitcoin ay isang positibong hakbang para sa industriya ng crypto. Ngunit hindi po dapat kalimutan na ang crypto ay nananatiling isang high-risk investment. Para sa mga Pinoy crypto traders, ang ganitong mga balita ay oportunidad upang mas maunawaan ang market at maging mas maingat sa ating mga desisyon. Kung magpapatuloy po ang ganitong trend ng global adoption, hindi malayong si Bitcoin ay maging tunay na currency of freedom. Hindi lamang sa US, kundi sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.